Sa isang mansyong may 3 palapag at halagang higit 20 milyong piso, naninirahan si Vivian Aldama, tagapagmana ng yaman ng pamilya Aldama. Kilala sa industriya ng real estate. Sa unang tingin, siya'y larawan ng kagandahan, matangkad, makinis, may edukasyon sa ibang bansa, at bihis sa mga kasuotang terno at mamahalin. Ngunit sa loob ng bahay, isa siyang halimaw na itinatago sa balat ng ginto. Felisa, nasaan na naman yung kape ko? Sigaw ni Vivian mula sa veranda. Agad na nataranta ang kasambahay. Dala ang tray ngunit nanginginig ang mga kamay. Habang iniabot ang tasa ng kape, ay napabuntong hininga si Vivian. Ano ba naman to, Felisa? Hindi naman mainit ang kape na to. Diyos ko, napakatamis pa. Ano ka ba naman? Gusto mo bang mabulag ako sa diabetes? Sabay buhos ng kape sa marmol na lamesa. Tumulo ang kape sa lapag, sabay sa luha ng matandang si Felisa. Ngunit imbes na magsisi, napangisi si Vivian. Umayos ka nga, Felisa. Akala mo kasi porket matanda ka na, excuse ka na sa kapalpakan. Hindi na bago sa mga kasambahay ang ganitong eksena. Halos araw-araw ay may pinapagalitan si Vivian. Minsan dahil sa maling pagkakalaban ng mga damit, minsan sa maling luto ng adobo, o minsan dahil lamang sa hindi siya binati kaagad ng good morning. Sa mga mata ni Vivian, ang mga kasambahay ay para lamang sa serbisyo. Hindi niya binibigyan ng respeto at lalong hindi niya itinuturing na tao. Hindi ko kasalanan kung pinanganak kayong mahirap. Minsan niyang nasambit sa harap ng lahat. Kung may reklamo kayo, lumayas na kayo dito sa mansyon. Hindi ko kailangan ng palpak sa bahay ko. Isang beses, pinatawag niya si Liza, isang bagong katulong na wala pang 2 linggo sa serbisyo. Lisa, anong klaseng pagkukusot yan sa kurtina? Parang sinabon mo lang ng paa mo ah. Tingnan mo nga oh, may mancha pa. Ikinalulungkot ko po ma'am. Akala ko po kasi. Anong akala mo? Huwag mong gamitin ang salitang akala ha. At huwag mo na lang rin gamitin ang utak mo kung wala ka niyan. Maghanap ka na lamang ng ibang bahay na mapapasukan. Ayoko ng katulong na puro palusot. Walang nagawa si Lisa kung hindi ang umiyak sa likod bahay. Samantala, umorder ng bagong kortina si Vivian online. Kasabay ng pag-book ng full body massage dahil na-stress. Na-stress daw siya dahil sa dami ng palpak sa paligid niya. Sa mata ng mga bisita, si Vivian ay maaliwalas at sosyal. Pero ang mga kasambahay, isa-isang napapariwara sa ilalim ng kanyang pangalipusta. Hindi pa dumarating ang tunay na bagyo. Ngunit sa bahay na ito ay may unos araw-araw at ito ay walang iba kung hindi si Vivian mismo. Sa likod ng mga ngiti niya sa publiko, nagkukubli ang isang pusong puno ng paghamak, yabang at galit. Isang pusong akala niya ay marangal, pero hindi niya alam, dugong hindi niya ganap na kilala. Ang buhay sa loob ng mansyon ng mga Aldama ay tila isang patibong. Maganda sa labas, pero marumi sa loob. Lahat ng kasambahay natutong maglakad na tila may tinik sa talampakan. Laging may kaba sa dibdib, dahil hindi nila alam kung kailan muling sasabog ang galit ni Vivian. Naku, walang tama sa mga mata ng babaeng yun. Bulong ni Mang Cesar habang inaayos ang hardin. Kapag nakangiti siya, mas nakakatakot. Ibig sabihin ay may balak na naman. At dumating na nga ang bagong kasambahay, si Aling Lorna. Isang tahimik ngunit matalas ang mga mata. Tansya ng iba, nasa edad 50 na. Maigting pa rin ang katawan. At kahit may ilang hibla na ng uban, pati ka siyang kumilos. Bitbit niya ang kaunting gamit sa lumang backpack at isang simpleng rosaryo na lagi niyang hawak. Bagong bihag? Biro ni Ella sa mga kusinera habang lihim na minamasdan si Aling Lorna na nag-aayos ng mga linen. Ngunit hindi gaya ng iba,
Hindi kaagad natakot si Aling Lorna. Mula pa lamang sa labas ng gate, naramdaman na niya ang bigat ng mansyon. Hindi dahil sa laki o halaga, kung hindi dahil sa dami ng sakit na nakakubli sa bawat sulok nito. Unang pagkikita nila ni Vivian ay tila isang eksena sa pelikula. Lumabas si Vivian mula sa kanyang silid. Nakasuot ng silk robe. Hawak ang isang basong alak kahit 11:00 pa lamang ng umaga. Sino yan? Tanong ni Vivian habang pababa ng hagdan. Tila isang reyna sa entablado. Ma'am, siya po ang bagong katulong na kinuha ni Manang Dory. Sagot ng isa sa mga kasambahay. Tanda, hindi ba dapat sa bahay ka na lamang at nagpapaalaga sa anak mo? Sarkastikong sabi ni Vivian habang tinitingnan si Aling Lorna mula ulo hanggang paa. Tahimik lamang si Aling Lorna. Hindi siya sumagot. Ngumiti lamang siya, isang ngiting puno ng pananabik at kaba. Basta tandaan mo ha, Dagdag pa ni Vivian. isa kang katulong dito. Hindi ka espesyal. Isang pagkakamali mo lang ay makakauwi ka na kaagad. Tumalikod si Vivian. Iniwan si Aling Lorna sa gitna ng sala. Nakatayo habang hawak-hawak pa rin ang kanyang rosaryo. Sa mga sumunod na araw, pinagmamasta ni Aling Lorna ang kilos ni Vivian. Kung paanong ang bawat utos ay may halong panlalait. Kung papaanong ang bawat pagkain ay tinatapon kapag hindi ayon sa panlasa. Kung papaanong ang mga mata nito ay laging nakataas sa noo. At ang dilay sandatang paminsan-minsan ay mas masakit pa sa palad ng latigo. Pero higit sa lahat, napansin niyang tila pamilyar sa kanya ang bawat sulok ng bahay. Ang hagdang yari sa Nara, ang antique mirror sa silid ng Donya, at lalong-lalo na ang kwarto ng batang babae na may pulang laso sa buhok. Batang tila nakita niya na noon. Noong bata pa man si Vivian. Ang sugat ng mga kasambahay ay lumalalim araw-araw. Ngunit may isa pang sugat ang unti-unting bumubukas. Ang sugat ng nakaraan na matagal nang nakabaon sa puso ni Aling Lorna. 2:00 ng madaling araw, tahimik ang buong mansyon, maliban sa mahinang ugaw ng aircon at lagaslas ng tubig mula sa garden fountain. Sa isang sulok ng silid ng mga kasambahay, nakaupo si Aling Lorna. Hawak-hawak ang isang lumang kahon na siya lang ang may alam kung saan nanggaling. Isa-isang nilabas ni Aling Lorna ang laman ng kahon. Luma at kupas na ang larawan. Isang birth certificate na naninilaw na. At isang lumang pitaka na may litrato ng batang babae. Dahan-dahan niyang hinaplos ang larawan habang unti-unting binabalikan ng isang alaala. 3 dekada na ang nakakalipas. Bagong salta pa lamang si Lorna noon sa mansyon. Dalagang ina, nabuntis ng isang lalaking hindi na muling nagpakita sa kanya. Sa awa ng matandang donyang si Clarita, pinatuloy siya sa mansyon kapalit ng serbisyo bilang kasambahay. Buntis siya noong una siyang tumira roon. Maaari kang manirahan dito. Sa kondisyon na walang makakaalam na anak mo ang sanggol. Mariing bili ng donya. Lalaki siyang parang isa rin sa kanila, isang aldama. At ganoon nga ang nangyari. Sa takot at kahihiyan, pumayag si Lorna. Ipinanganak niya ang kanyang anak sa kwartong nasa likod ng mansyon. Sa tulong ng doktor ng Donya, ang batang si Vivian, pinalaking akala ng lahat, ay anak ng Donya. Pero hindi nila alam ang tunay na pinag-ugatan ng dugo niya. Nagulat na lamang si Lorna ng isang araw, ay bigla na lamang siyang pinalayas. Walang babala, walang palipaliwanag. Dahil doon ay napilitan siyang iwan si Vivian sa poder ng Donya. Wala siyang kalaban-laban at wala siyang kapangyarihan. Iniisip rin kasi niya, nakawawa lang ang bata kapag sa kanya lumaki. Sapagkat wala siyang kakayahang buhayin ito. Muling bumalik ang luha ni Aling Lorna sa kasalukuyan, habang iniipit sa palad ang larawan ng batang si Vivian. Sinabi niya sa sarili, Diyos ko, anak ko po ang babaeng mapang-api ngayon.
Kinabukasan, habang pinupunasan niya ang antigong aparador sa receiving area, napansin ni Vivian ang hawak niyang rosaryo. Tigilan mo nga yung dasal-dasal mo. Akala mo naman ay may mararating ka sa panalangin mo. Ngunit sa halip na mapikon, ngumiti lamang si Aling Lorna. Ang panalangin po, madam, ay hindi para sa langit lang. Minsan, para rin sa mga kaluluwang ligaw. Kaluluwang ligaw? Para kanino yon? Panulokso ni Vivian. Tahimik lamang si Aling Lorna. Para sa mga anak na lumaking hindi kilala ang sarili nila. Napakulot ang noo ni Vivian. Anong ibig mo sabihin na? Wala po, ma'am. Malalim lang po talaga ang dasal ko. Sagot ni Aling Lorna, sabay yuko at patuloy sa paglilinis. Pero sa puso niya, ang bawat araw na lumilipas ay parang tiktak ng orasan. Palapit ng palapit ang araw ng pagbubunyag. Hindi niya alam kung ano ang kapalit, pero alam niyang kailangan ng ilabas ang katotohanan. Dahil kung hindi, baka tuluyan ng maglaho sa kanyang pagkakataong makilalang muli ang anak. Ang anak na ngayon ay isang mapang-aping reyna ng isang mansyong tinayo ng mga lihim at kasinungalingan. Isang araw ng linggo, umalis si Vivian upang dumalo sa isang charity gala. Paimbabaw lamang. Siyempre, para mapanatili ang kanyang imahe sa lipunan. Sa loob ng mansyon, tila nakahinga ng maluwag ang mga kasambahay. Wala si ma'am. Para tayong binasbasan. Bulong ni Ellen habang inilalabas ang hinandang turon. Ngunit para kay Aling Lorna, ang araw na ito ay simula ng pagbubukas ng pinto ng kahapon. Matapos pa sigurong abala ang iba, tahimik siyang umakyat sa ikalawang palapag. Sa direksyon ng silid ni Vivian. Hindi niya ginagawa ito upang manilip o magnakaw. Hindi yon kailanman pumasok sa isip niya. Ngunit may isang bagay siyang matagal nang hinahanap. Isang bagay na maaaring magpatunay ng katotohanan. Pagkapasok niya sa silid, napansin niyang walang pinagbago ang ayos. Mabango, mamahalin ang bawat gamit, pero malamig. Walang buhay. Sa gitna ng dresser ay isang lumang kahon na may pangalan ni Doña Clarita. Dahan-dahan niyang binuksan ito at naroon ang mga lumang dokumento, testamento, medical records at mga sulat. Isa sa mga sulat ay may pamilyar na sulat kamay. Sa sino mang makakabasa nito, kung sakaling ako'y pumanaw na, nais kong malaman ng aking anak na si Vivian na siya ay anak ng isa sa mga naging kasambahay ng tahanang ito. Hindi ko ititinago upang saktan siya, kung hindi upang protektahan siya mula sa kahiyan at panghusga ng lipunan. Nanlumo ang tuhod ni Aling Lorna. Iyon ang sulat ni Doña Clarita. Isang sulat ng pagsisisi, ng pag-amin, ng huli na ngang katotohanan. Kasama rin sa kahon ang lumang birth certificate na may pangalan niya bilang nanay ni Vivian. Isang papel na matagal na niyang hinahanap. Habang hawak-hawak ang mga ebidensya, pumatak ang luha niya sa sahig ng silid. Isang luhang may halong galit, pananabik, at pagkalito. Gusto niya nang sumigaw. Gusto niyang yakapin si Vivian at sabihin, Anak kita, ikaw ang anak ko. Pero alam niyang hindi ganon kadali. Hindi niya alam kung papaano itong tatanggapin ng isang babaeng kinakamuhian ng mga katulad niya. Isang katulong, isang taong hindi kailanman itinuring ni Vivian na karapat-dapat sa respeto. Nasa ganawan siyang pag-iisip nang biglang bumukas ang pintuan. Anong ginagawa mo dito? Singal ni Vivian. Biglang naputol ang tibok ng puso ni Lorna. Nakita siya ni Vivian habang hawak-hawak ang kahon. Sa mga mata ng dalaga, isa lang ang ibig sabihin nito. Pakikialam. Lumabas ka! Lumayas ka sa silid ko! Sigaw ni Vivian. May dapat kang malaman, Vivian. Nanginginig na sabi ni Lorna. Hindi ko kailangan ng paliwanag. Isa ka lang katulong. Alis! Sabay hampas ni Vivian sa kahon. Nagkalat ang mga papel sa sahig. Pero sa gitna ng kaguluhan, isang litrato ang lumutang.
Litrato ni Vivian noong bata pa siya. Karga-karga ni Aling Lorna. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ngunit ang sandaling iyon, bagamat puno ng bigat at tanong, hindi pa sapat. Kaya naman tumalikod si Vivian. Iniwan si Lorna sa gitna ng silid. Yakap-yakap ang kahapon na matagal na niyang nililimot. Habang pinipilit ipaglaban ang isang katotohanang ayaw pang tanggapin. Makalipas ang ilang araw mula nang mahuli ni Vivian si Aling Lorna sa kanyang silid. Lalo siyang naging maras at mapanakit. Hindi lang kay Aling Lorna, kung hindi sa lahat ng kasambahay. Para bang gusto niyang patunayan na siya pa rin ang may kontrol. Siya pa rin ang reyna ng kanyang kaharian. Simula ngayon, mariing sabi ni Vivian sa gitna ng sala. Habang nakatayo ang mga kasambahay. lahat ng gamit ko, ako lang ang pwedeng humawak. Kahit gaano kayo kalinis, marumi pa rin kayo sa paningin ko. Tumahimik ang lahat. Walang gustong sumagot. Isa lang ang alam nila. Galit si Vivian. At kapag galit siya, walang ligtas. Pinili ni Aling Lorna ang manahimik. Hindi niya binanggit ang patungkol sa kahon, sa birth certificate, at sa sulat ng donya. Hindi pa tamang panahon. Ngunit ramdam niya na may epekto na ito kay Vivian. Napapansin niyang madalas tulala ang dalaga. Minsan, nahuhuli niyang nakatitig ito sa lumang litrato na dati nasa kahon. Ngayon nasa gilid ng kanyang salamin. Isang gabi, habang nasa veranda si Vivian at nagkakape, nilapitan siya ni Aling Lorna. Ma'am, pwede ko po ba kayong makausap sandali lang? Hindi siya tinignan ni Vivian. Hindi ako nakikipagkwentuhan sa mga tauhan ko. Tahimik lamang si Lorna. Hindi po ako lumapit bilang katulong. Lumapit po ako bilang ina. Nanlaki ang mga mata ni Vivian. Napapuntong hininga siya at tumawa ng mapait. Ina? Ikaw? Tumigil ka nga. Isa kang matandang babaeng palamunin. Magaling kang umarte, no? Gusto mong ako na ang magpamana sa'yo? Wala akong kailangan sa iyo, anak. Mahina ngunit mariing sabi ni Aling Lorna. Hindi ko gustong kunin ang yaman mo. Gusto ko lang ang karapatang sabihin na ako ang nagluwal sa iyo. Ako ang nag-aalaga sa iyo noong sanggol ka pa, bago ako pinalayas dito. Ano ba talagang pakay mo? Singal ni Vivian. Gusto mong patawarin kita? Gusto mong yakapin kita at sabihin, salamat sa lahat? Nasaan ka nung lumalaki ako? Nasaan ka nung namatay ang aking ina-inahan? Napaluha si Aling Lorna. Hindi ko kinustong mawala sa iyo, anak. Sa apilitan akong pinalayas ni Doña Clarita noon. Inagaw ka niya sa akin. Inagaw ka sa akin ng sistemang ayaw sa mga katulad ko. Pinili kong manahimik kasi akala ko magiging mas ligtas ka sa piling ng mayaman. Pero anong klaseng tao ang lumaki mula roon? Isa kang mapagmataas, mapanghamak, at mapangliit sa mga taong katulad ko. Tumayo si Vivian, galit na galit. Tigilan mo na nga to. Hindi mo ako anak, hindi kita ina. At wala kang karapatang sabihin kung anong klaseng tao ako. Pagkasabi niya nito, itinulak niya ang upuang nasa harapan nila. Sabay pasok sa loob ng mansyon. Iniwan niya si Aling Lorna na nakatayo sa dilim. Sugatan, ngunit matatag. Sapagkat sa likod ng bawat sakit, may nananatiling ina na naghihintay ng pagkakataong mahalin ng anak na hindi siya kailanman kinilala. Ngunit sa puso ni Vivian, may hindi na kayang itanggi. Sa bawat pag-iwas niya, lalo siyang nilalamon ng katotohanang unti-unting humahabol sa kanya. Lumipas ang mga araw, ngunit nanatiling tahimik si Vivian. Wala na ang dati niyang sigla sa panlalait. Oo, matapang pa rin ang kanyang mukha, pero baka sa bawat kilos ang pagkalito at bigat ng kalooban. Minsan, bigla na lamang siyang napapatigil sa paglalakad. Napapatitig sa dingding kung saan nakasabit ang lumang larawan ng batang siya. Karga ng isang babaeng may maamong mukha. Mukha ni Aling Lorna. Sa kalagitnaan niyang kanyang pagkalito, hindi na rin siya mapalagay. Sa unang pagkakataon, gusto niyang malaman ang totoo, hindi bilang si Vivian Aldama,
ang reyna ng mansyon, kung hindi bilang isang tao na nabubuhay sa ilalim ng anino ng kasinungalingan. Nagpasya siyang muling buksan ang kahong dati nahulog mula sa kamay ni Aling Lorna. Ito ang kahon na matagal nang nasa kanyang kwarto, pero ni minsan ay hindi niya ito binuksan. Isa-isa niyang binasa ang mga dokumento, ang sulat ni Doña Clarita, ang birth certificate, at ang maikling note na nakasulat sa sulok. Patawad, Lorna. Patawad sa ginawa ko. Akala ko tama ang mga ginawa ko noon. Clarita. Nanginginig ang mga kamay ni Vivian habang binabasa ito. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Galit, pagtanggap, o takot. Kinabukasan, tahimik siyang bumaba sa kusina kung saan naroon ang lahat ng kasambahay. Huminto ang lahat sa kanilang mga ginagawa. Hindi sila sanay na makita si Vivian doon. Tahimik siyang lumapit kay Aling Lorna. Pitpit ang isang papel. Gusto ko lang malaman kung totoo to. Mainang sabi niya, sabay abot ng birth certificate. Kinuha ni Aling Lorna ang papel. Tahimik, nanginginig ang kanyang labi. Oo, anak. Yan ang totoo. Ikaw ang anak ko. Natahimik si Vivian. Sa unang pagkakataon, ay walang yabang sa kanyang mga mata. Wala ring galit, kung hindi isang malalim na kalituhan. Bakit hindi mo kaagad sinabi? Noong unang punta mo pa lamang dito? Mahina niyang tanong. Dahil alam kong hindi mo ako tatanggapin noon, anak. Sagot ni Lorna. At hanggang ngayon, hindi ko alam kung kaya mo akong tanggapin. Nagangat ng tingin si Vivian. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Buong buhay ko, inisip kong espesyal ako, na pinili ako, na hindi ako kagaya ng ibang taong katulad mo. Tumango si Lorna. Yan ang itinuro sa'yo. Pero totoo, anak, dugo ko ang nananalaitay sa'yo. Sa akong katulong, oo. Pero ako rin ang nagsakripisyo para makaligtas ka sa mapanuring mata ng mundo. Muling natahimik si Vivian. Inilagay niya sa mesa ang mga dokumento. Wala siyang salitang may buga. Ngayon lang niya naramdaman ang isang uri ng kaubaran. Ang pagkabasag ng imahe niyang matagal na niyang inaakalang totoo. Sa sulok ng kusina, tahimik ang ibang mga kasambahay. Walang usap-usapan. Wala ring galit. Ang lahat ay nakamasid sa isang eksenang sa tagal na panahon, hindi nila inakalang magaganap. Isang reyna ng mansyon, ngayon ay isang anak, sugatan sa katotohanan ng kanyang pinagmulan. Mula sa araw na yon, ay unti-unti nang nagbago ang kilos ni Vivian. Hindi na siya sumisigaw, hindi na rin siya basta-bastang nanguutos. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi dulot ng kabutihan, kung hindi ng pagkagimbal. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya kung gaano siya kaliit, kung gaano siya kaignorante sa sarili niyang pinagmulan. Hindi na siya makatingin sa mga kasambahay. Para bang bawat mukha ay salamin ng kahihiyan niya. Lahat ng insulto, lahat ng pinahiya. Sila ang totoong mas malapit sa kanyang pagkatao kesa sa mga kaibigan niyang sosyalera. Sila ang may mas karapatan sa respeto. Higit pa sa mga taong sinasamahan niya sa mga party. Isang gabi, nagising ang buong mansyon sa iyak ng isang kasambahay. Si Ella, ang pinakabata sa kanila, ay nasunugan habang nagluluto ng hapunan. Dati, isang sigaw lang ni Vivian ang isasalubong niya sa ganitong pangyayari, pero hindi ngayon. Tahimik na bumaba si Vivian at lumapit sa natatarantang grupo. Hindi sila makakilos nang makita siyang lumapit. Ako na ang magdadala sa ospital. Aniya. Halos hindi makapaniwala ang lahat. Si Vivian, magdadala ng katulong sa ospital? Siya na minsang nagsabi. Hindi ako sumasakay sa parehong kotse ng mga kasambahay. Sa loob ng kotse, walang nagsalita. Tahimik lamang si Vivian habang nakatingin sa kamay ni Ella na mayroong benda. Pilit niyang nilulunok ang bigat sa dibdib. Pilit na inaalis ang tinig ng kanyang dating sarili. Walang halaga ang mga katulad nila. Sa ospital, siya mismo ang lumakad ng mga bayarin.
Nang tanungin siya ng receptionist kung kaano-ano niya ang pasyente, ito ang naging sagot niya. Isa siya sa mga taong dapat kong matagal nang pinapahalagahan. Isa siya sa mga katulong ko. Pagsapit ng madaling araw, bumalik si Vivian sa mansyon. Pagpasok niya sa kanyang kwarto, tinanggal niya ang lahat ng mamahaling dekorasyon sa paligid. Isa-isa niyang tinapon ang mga larawan ng mga event kung saan siya ay nakasuot ng mga mamahaling gown. Habang kinukutya ang mga ordinaryong tao sa kanyang caption. Sa gitna ng kanyang kwarto, naupo siya sa sahig. Nasa tabi ang isang kahon ng alaala, ang birth certificate, ang sulat ni Doña Clarita, ang lumang litrato nila ni Aling Lorna. Hindi niya mapigilang humagulgol. Hindi lamang dahil sa kahiyan, hindi lamang dahil sa pagkatalo, kung hindi dahil sa wakas, nabuwag na ang korona ng kasinungalingan na matagal na niyang suot. At sa gitna ng lahat, isa lamang ang malinaw. Ang pinandidirihan niyang dugo noon ay ang dugong bumubuhay sa kanya ngayon. Isang linggo ang lumipas, tahimik ang mansyon. Ngunit may malalim na pagbabagong unti-unting nararamdaman. Wala na ang sigaw ni Vivian tuwing umaga. Wala na ang pagmumura, ang pagmamalupit, ang matatalim na tingin. Isang araw, tinipon ni Vivian ang lahat ng kasambahay sa sala. Isang bagay na hindi niya kailanman ginawa noon, maliban kung may balak siyang mang-insulto. Tahimik silang nagtipon, may halong kaba at pagtataka. Si Aling Lorna ang huling dumating. Nakatingin lang siya sa anak niya. Hindi na umaasa, dahil ang sugat na malalim ay hindi basta nalulunasan ng isang gabi ng pagsisisi. Tumayo si Vivian sa gitna. Wala siyang suot na mamahaling alahas. Ang dating ayos na perpekto sa salamin, ngayon ay simple, halos walang makeup. Ang mga mata niya ay mapungay. Hindi sa pagod, kung hindi sa pagsuko ng dating katauhan. Alam kong hindi sapat ang anumang sasabihin ko. Panimula niya. Mahinang tinig na puno ng kababaang loob. Pero gusto kong humingi ng tawad sa inyong lahat. Sa lahat ng taong nasaktan ko. Kinamit ko ang kapangyarihan ko para apihin ang mga taong mas marangal pa kaysa sa akin. Walang kumibo. Tanging hangin lamang ang saksi sa bigat ng mga salitang binitawan niya. Lumingon siya kay Aling Lorna. Ma, kung papayag kang tawagin kong ganyan, gusto kong malaman mo. Kahit huli na po, gusto kong makilala ka, hindi bilang katulong, kung hindi bilang isang aking ina. Lumutang ang katahimikan. Tahimik lamang si Aling Lorna, pero sa unti-unting pag-angat ng kanyang mukha, bakas ang pighati at pagmamahal na matagal nang kinulong sa dibdib. Lumapit siya at marahang hinawakan ang kamay ni Vivian. Anak pa rin kita, kahit kaano ka pa naging masama noon. Mahal na mahal kita, anak. Walang araw na hindi ka pumasok sa aking isipan. Walang araw na hindi ko inisip kung papaanong muli tayong magkikita at kung papaano akong makakapagpakilala sa iyo, anak. At doon nga tuluyang bumagsak si Vivian sa kanyang mga tuhod. Hindi dahil sa kahiyan, kung hindi dahil sa unang pagkakataon, tinanggap siya hindi dahil sa kayamanan, kung hindi dahil sa kabila ng lahat ng kasalanan niya, ay isang anak pa rin ang turing sa kanya. Isang anak na matagal nang kinasasabikan ng kanyang ina. Pagkalipas ng ilang buwan, sinimulan ni Vivian ang pagbabago. Tinanggal niya ang lahat ng pamahiing mataas at mababa. Sa kanilang tahanan, ginawa niyang co-manager ng kanilang negosyo si Aling Lorna at binigyan ng karapatang mamahala sa welfare ng lahat ng kasambahay. Nagpatayo rin siya ng maliit na foundation para sa mga ina na katulong, ngunit inagawan ng karapatan sa kanilang mga anak. Isang proyektong alay niya sa paborito na ngayong tawagin sa publiko bilang nanay ko. Hindi lahat ng tao ay naniniwalang tunay ang pagbabagong iyon. May ilan pa ring nagsasabing ginagawa lamang niya iyon para linisin ang pangalan niya. Pero para kay Vivian, hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga ay ang araw-araw niyang pagpili na maging makatao. Hindi bilang mayaman, kung hindi bilang anak ng isang katulong, na mas marangal pa kaysa sa mga taong nakakaangat sa buhay.
At sa dulo, tuluyan nang nabasag ang salamin ng kanyang ilusyon. Mula sa pagiging mapanakit na reyna, naging isang tao siyang natutong yumuko. At sa wakas, natutong magmahal ng kapwa. Makaraan ng ilang taon, ibang-iba na ang ihip ng hangin sa mansyon na minsang sentro ng sakit at bighati. Ang dating malamig at matayog na tahanan, ngayon ay puno na ng tawanan, kwentuhan at pagkakaisa, kasama ang kanilang mga kasambahay. Si Vivian, ngayon ay mas kilala na bilang Nina. Sa kanilang panayam, ay hindi na siya ang babaeng mayabang at mapanakit na unang naghari rito. Siya na ay naging haligi ng pagbabago, hindi lamang sa kanilang tahanan, kung hindi sa buong komunidad. Naging kabiruan na rin niya ang mga katulong na dati kanyang inaapi-api noon. Humingi rin siya ng tawad sa mga katulong na noon ay pinalayas niya ng dahil sa maliit na dahilan. Ang iba ay binigyan niya ng panibagong trabaho. Ang iba naman ay binigyan niya ng mga puhunan para makapagsimula ng kahit na maliit na negosyo. Ngayon ay kasama niya sa kanyang tabi ang kanyang ina, si Aling Lorna, na ngayon kinikilala na hindi lang bilang kasambahay, kung hindi bilang kapantay, katuwang, at higit sa lahat ay ang kanyang minamahal na ina. At sa bawat pagsikat ng araw, patuloy ang kanyang paglalakbay mula sa dilim ng pagkakamali, patungo sa liwanag ng pag-asa at pagbabago. Doon nga natutunan ni Vivian na ang tunay na lakas ay hindi sa kapangyarihan, kung hindi sa pagpapakumbaba. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Isa na nga riyan, ang pagrespeto sa ating kapwa, gaano man ito kababa sa paningin ng iba. Dahil sa paningin ng Diyos, lahat tayo ay pantay-pantay at nararapat lamang na bigyan ng halaga. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? Nainis rin ba kayo kay Vivian? O natuwa kayo nung nagbago na siya? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga-saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!